Mga ka-Republic, kung nanggulat ang Barangay Ginebra by picking Sunny Steele sa kanilang first round pick sa rookie draft, muli silang nanggulat after 1 week. Kahit big man ang kanilang target, pinakawalan ng Ginebra ang 6'7" ni Mario Barasi Jr. Maraming fans ang nagtaka sa move na ito ng Gene Kings, pero iisa ang malinaw na dahilan bakit nila pinag-impaki si Barasi. Masyado pa itong hilaw sa tingin ng coaching staff. Samantala, tuluyan ang initian ng swerte ang dating di kilalang si Sunny Steele. Pinapirma na siya ng Ginebra ng kontrata at isa na siyang certified kabarangay. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, mula sa 77 players na naselect sa PBA Rookie Draft, ay 41 lang ang nabigyan ng kontrata o nabigyan ng tender offer. At kung nanurpresa ang Ginebra sa pag-pick sa isang dating di kilalang si Sunny Steele, muling nanggulat ang Gene Kings nang i-release nila ang kanilang second round pick 13th overall na si Mario Barasi. Si Barasi ang naging highest pick this season's draft class na hindi nabigyan ng kontrata. Instead, ibinigay siya ng Ginebra sa Northport upang dito makipagsapalaran kung maa-accumulate siya ng ibinebentang franchise. Samantala, si John Abis, 23rd pick overall, ay binigyan ng tender offer pero hinayaang bumalik sa Perpetual Altas upang tapusin ang NCAA season. Saka raw babalikan ng Ginebra, titingnan ang improvement. Ibig sabihin, may tender offer si John Abis pero wala pa rin katiyakan kung tuluyan siyang maisasama sa official lineup ng Gene Kings after ng kanyang NCAA career. Sa kabilang banda, sa pagpasok ng PBA 50th season, lahat ng matay nakatuon sa itinuturing na pinakamaswerteng rookie ng 2025 draft class. Walang iba kundi si Sunny Steele. Wala siya sa hanay ni Dark Panopio, Jason Brickman, Juan Gomez Diliano, Will Gossom, Yuken Andrada at Gio Chu. Halos never heard nga ang kanyang pangalan nang sumali siya sa rookie draft. Ngunit bigla siyang napansin nang magpakitang gilas siya sa draft combine at siya nga ang nanalong MVP. Dito tumaas ang interes sa kanya lalo na ng Ginebra. The Gene Kings pick him number 11 overall and after 1 week, isa na siyang certified kabarangay. At naririnig natin yung ibang player na mas naunang napick kaysa kay Sunny Steele, nag-wish di umano na sana'y sila na lang ang number 11 pick. Na hindi naman katakataka, ang veteranong si Mark Baroka kamakailan ay inaming gusto sana niyang mapick siya ng Ginebra noon kasi iniidolo raw niya noon si Baldavid. Bago ang rookie draft, walang nakakabanggit sa pangalan ni Sunny Steele. After ng draft, mas pinag-uusapan pa siya kaysa mga sikat na pangalang sumalta sa PBA rookie draft. Sa panig ni Sunny Steele, napakalaking blessing na ngayon nasa hanay siya ng mga mag-aalak. Maraming naghangad sa posisyong hawak niya ngayon. Pero hindi siya dapat maglunoy sa munting tagumpay na ito, ika nga. Kasabay ng swerting dumapo sa kanya, ay kaakibat nito ang malaking responsibilidad. Magiging sentro siya ng atensyon sa darating na panibagong kampanya ng Barangay Ginebra. Dahil nabigyan siya ng kontrata ng Ginebra, babantayan siya hindi lang ng mga fans, kundi pati ng mga Ginebra haters. Babantayan ng mga ito ang kanyang galaw. Pero malaki ang tiwala ni Tim Cone sa kanilang number 11 pick. Inaasahan ng Ginebra coach na magiging malaking tulong sa Gene Kings ang hustle ni Sunny Steele, depensa at ang pagiging versatile nito. Pwede siyang maglarong number 4 or number 3, dating posisyon ni Jamie Maloso na ngayon ay Japayuki na. Magpo-focus si Tim Cone sa bilis at sigla ng mga bata pa niyang player kasama ang mga veterano ng team gaya ni Japit Aguilar at Scotty Thompson. At sa tulong ng bagong assistant coach na si Johnny Abarientos, inaasahang mag-i-improve ang galawan ni RJ Abarientos sa point guard position. Ang wish ng mga fans mawala ang paminsan-minsang bisyo ni RJ na laro na ay nilalaro pa. Mga fancy passes na madalas magiging puntos na sana
pero nagiging turnover pa. Lucky charm daw ni Tim Cone si Flying A. Nanalo sila ng Grand Slam nang magsama sila sa Alaska at Grand Slam ulit nang magkasama sila sa San Mig Coffee. Ngayong magkasama na naman sila sa bakuran ng Barangay Ginebra, hindi humihingi ng Grand Slam ang kanilang mga fans. Isang championship lang daw kung sakali ay sapat na. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Borlagatan Donald, mula naman dyan sa Singapore. Happy watching, kabayan. At sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog, mula naman sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, shoutout Burst Contawe. Tama ba? Shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, shout out Norman Flores. Ito lagi itong narito. Maraming salamat, kaibigan. At sa iyo rin, Alfredo Lacerna Vlog. Sikat talaga ang Ginebra. Wala silang magagawa niyan. Shout out sa iyo. At sa iyo rin, Lemlem, matalo o manalo. Solid Gene, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Ligaya Bukalos. Hindi yan ang kailangan, sabi niya. Legit big man ang kailangan. At sa iyo rin, Ray Arabit, 7 years na naghintay, ngayon pa ba? Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.